Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at patuloy ang ating kagalakan sa kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tunay ngang ang kaniyang pag-ibig, kapayapaan at kapatawaran ang siyang naghari sa ating buhay. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya nga sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, tayo pa rin ang nasa puso ng Diyos. Uulitin ko po, sa bawat sandali, tayo pa rin ang nasa puso ng Diyos. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng reaksyon ng mga alagad at apostol ni Jesus Nazareno ay takot at pag-aalinlangan sa balita ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi sila makapaniwala na si Jesus Nazareno tunay na nabuhay. Ang laman ng kanilang puso ay pagdududa. Kaya minsan nang nasabi ni Jesus Nazareno na ang kanilang puso ay tunay na matigas. Dahil sa kahuli-hulihang sandali, hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Ngunit si Jesus Nazareno, nung siya'y nabuhay na mag-uli, nagpakita siya sa kaniyang mga alagad at apostol upang ibuhos ang kaniyang pag-ibig at kapatawaran. Kung inyong mapapansin, naging ugong-ugungan na sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang lahi ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Ngunit marami pa rin sa kanila ang hindi makapaniwala. Kaya kung inyong mapapansin, sa tuwing nagpapakita si Jesus Nazareno, ang laging bungad ng kanyang pananalita ay, sumainyo ang kapayapaan. Ibinibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang kapayapaan sa mga taong nagdududa at nag-aalinlangan sa kaniyang kapangyarihan. Ibinibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang kapayapaan sa mga taong matigas ang puso. Ibinibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang kapayapaan sa mga taong mababaw at hindi husto ang pananampalataya sa Kanya. Kung tutuusin po, isa sa pinakamahalagang kaganapan sa buhay ni Jesus Nazareno ay ang Kaniyang pagkabuhay na mag-uli. Sinasabing ito ang isang pinakamatibay na sandigan ng ating pananampalataya. Dahil kung si Jesus Nazareno ay hindi nabuhay sa mga patay, wala rin tayong aasahang pagkabuhay sa ating kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito? Baliwala ang paggawa natin ng kabutihan. Walang saysay ang ating pagtulong sa kapwa. Walang halaga ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos kung sa ating kamatayan ay mananatili tayo sa lupa. Bakit kailangang mabuhay ni Jesus Nazareno? Simple lamang upang ibalik tayong lahat patungo sa ating tahanan sa langit. Alam po ninyo, patuloy o lagi ko pong ibinabahagi na wala sa plano ng Diyos na ang tao ay
ay mamatay. Noong likhain ng Diyos ang tao at sanlibutan, ang nais ng Diyos magpatuloy ang buhay. Subalit pinili ng tao na siya ay magkasala. Sa oras o noong oras na hindi niya ginamit ng tama ang kaniyang kalayaan. Sa aklat ng Henesis, ating masusumpungan na ang ating unang magulang pinili na labagin ang kalooban ng Diyos. Nung hindi nila sinunod ang utos ng Diyos, pumasok ang kasalanan sa mundo. At nung pumasok ang kasalanan sa mundo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala sa plano ng Diyos na ang tao ay mamatay. Namatay ang tao dahil pinili niya na siya ay magkasala. Subalit, napakabuti ng Diyos dahil bagamat kamatayan ang magiging resulta ng kasalanan. Ang sabi ng Diyos, sa bandang huli, ang tanging maghahari ay awa at pagmamahal ko. Kaya kung inyong mapapansin, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa lambak ng kasalanan at kamatayan at panumbalikin ang nasirang relasyon ng tao at pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya nga ang isang termino, pag sinabing kaligtasan, ay paghango. Inililigtas tayo mula sa ating kamatayan upang ibabalik sa tunay nating tahanan. At yan ay ang langit. Kaya nga kung inyong mapapansin, naging ugong-ugungan na noong mga panahong iyon ang muling pagkabuhay ni Jesus. At kung inyong mapapansin, nais lagi ni Jesus na sila'y kumain kapiling niya. At pagkain na yon ay ang Eucharistia na ating ipinagdiriwang. Sa Eucharistia, sinasariwa at pinagtitibay natin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa Eucharistia, nagaganap muli ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng Eucharistia sa ating pananampalataya dahil sa pamamagitan ng Eucharistia, nakikiisa tayo, sinasariwa natin ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating aalalahanin na walang ibang plano ang Diyos kung hindi ang ikabubuti ng bawat isa sa atin. Nais ng Diyos, nais ni Jesus Nazareno na sa bandang huli ng ating buhay, makamit natin ang buhay na walang hanggan. Nais ni Jesus Nazareno na sa kabila ng ating kamatayan, mabuhay tayo na mag-uli upang sa gayon makabalik ang bawat isa sa atin sa tunay nating tahanan, at yan ay ang langit kasama ang ating Diyos magpakailanman. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.